sa aming mga kalaruan at sa ating mga Facebook friends. Ito na naman po ako nagbabalik ang inyong resident na kalaruan, si Maps, para sa aking toy vlog number 13. Ayan. So, medyo special ang ating toy vlog for today dahil maliban sa Father's Day, this coming weekend, hello sa inyo, sa aking mga kalaruan na tatay at sa mga nagtatatay-tatayan sa aming toy world, ay Happy Father's Day sa inyo. At maliban sa Father's Day, special yung number 13 for me. Kasi ang number 13 ay paboritong number or tinuturing na lucky number ng aking nasirang ama na si Ka Bernie. Ayan, si Tay, Happy Father's Day in Heaven. And I owe this toy vlog for you. This is my ode to my father. Ayan, quote na naman sa kanta ng Cranberries. So, nakikita nyo naman siguro, familiar kayo, ilan sa mga nanditong laruan ay 90s. And early 2000. Feature sila ngayon dahil ang aking ama ay mahilig sa sports, particularly sa NBA at sa mga wrestling, no? Halo-halo, minsan I think naabutan pa niya yung mixed martial arts. Nanonood siya noon. And also yung mga WWE characters natin. He influenced me na somehow ma-inlove din sa sports. Kasi ako hindi talaga ako sporty na tao. But I love watching sports. Siguro yung scoring and the technicalities of the game. At medyo kakaiba din yung toy vlog natin dahil may mga nakasamang mga NBA cards. Ayan. Sa kanya ko naman na yung hilig ko sa mga NBA cards. In particular, sa brand na Skybox. Kasi, yun yung pinaka-sikat nung panahon ng 90s eh. I remember my dad, meron siyang parang dartboard. Doon niya dinidikit yung mga NBA cards niya, guys. Siyempre, nabubuksan yung dartboard, di ba? Doon nakadikit yung mga NBA cards niya. So, growing up, ayun, siyempre, nagkaroon na tayo ng trabaho and all that. Namana ko yun, yung hilig ko sa basketball. Medyo naglaylo lang ako ng hilig kasi, ewan ko, siguro yung expectations ko within the players of the game, medyo lumaylay na kasi yung mga baguhan ngayon. Correct me if I'm wrong, NBA fans. My honest opinion naman. So, hindi naman siguro ako makukulong ngayon sa paglalahad ng aking saloobin at opinion. Ako ng konting montage video ng aking mga laruan. Starring sila na balik na sila. Ayun, so chikahan time naman tayo. Unahin ko naman na siguro yung mga NBA kasi ito na naka-display, nakatapat sila sa team at saka players, right? Si Jordan, ito ang GOAT. Ayan, si Jordan. MJ, si Michael Jordan. Ano to guys? Skybox to. Tapos sa likod niya, ayan. Kasi ano siya, before Pacquiao, siya yung kauna-una na, at least na abutan ko, na nag-multi-sports. As in, nag-crossover siya. Golf and basketball yung pinakakilala. Kaya talagang GOAT siya for me.
sa lahat ng players. Of course, hindi rin matatawaran yung galing ng iba, pero for me, iba talaga yung arrive niya. Kahit hanggang ngayon, magkano ba ang isang Air Jordan na sapatos, diba? Kahit nga yung mga cards at saka yung mga figures niya, medyo mahal pa rin. So, for me, talagang napakagaling yung player. Not only in basketball, but also multifaceted siya. At magaling siyang magbenta na sarili niya. Merchandise and stuff. Diba yung lumabas sa Netflix na, na documentary about him? Ang lakas nun. Tapos, after nun lumabas, yung lahat ng merchandise niya, kahit yung The Last Dance, ayun pa rin yung title niya, The Last Dance, no? Ang lakas ng, merchandise ni MJ, at saka ni Kobe. Of course, dahil posthumously namatay si Kobe. Anyway, Skybox to, guys. Kita niyo naman dun sa, sa parang top, and also dito sa ilalim, na siya, 1990s na Skybox. Isa sa mga pinaka nagustuhan ko na feature kapag ka Skybox, yung parang umaapoy na bola na kagaya nito. Ayan. Kaya, naalala ko yung dad ko, nagko-collecta siya ng mga ganito. Kahit na hindi masyadong kilala yung players, basta umaapoy yung bola, bet niya yun. Kaya taman ako nakakatuwa. Of course, may mga lumabas na din na ibang mga parang features ng mga cards. Like, may mga metal, may mga parang nagta-travel ka around the world, may mga ganyan eh. Tapos may mga inserts din. Tapos, depende pa yun sa rarity ng card. Usually, yung mga nagko-collecta ng mga cards, chine-check nila yung halaga na magkano sa market yung card. Tapos, nakuha ko itong figure ni Jordan kay Sir Loloy Legaspi ng Tondo. So, may ganito din na Lebron at saka Kobe. Nabili na naunahan ako. Sayang, no? Maganda to kasi para siyang itsurang bobblehead. Yan. Pero hindi siya bobblehead, guys. Ano lang siya, guys. Or bobblehead. Pero hindi siya bobblehead eh. So, I'll consider it as a chibi Jordan. At least meron ako Michael Jordan. Huwag kayo. So, ito, lumang album siya ng lahat 90s na NBA. Yung, nung nahan ko to kay Sir Joel Thomas. Puro NBA ang laman nito. 90s. Siguro ang pinakamatanda na card is 1993. Dito sa lab. So, papakita ko sa inyo. Yung iba. Ito muna. So, ito. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng mga flare metal. So, maraming klase. Tapos, ito, may mga parang effects siya na ganyan. Na parang umaapoy or nagmi-mist yung bola. Ito yung isa sa mga paborito ko dyan. Ito, guys. Ayan o, yung mga ganyan ng parang mga effects. Lumabas yan sa 90s na mga cards eh. So, of course, yung mga stars natin, John Stockton, ang dumi nito maglaro. Tapos si Grant Hill, Gary Payton, and then the others. So, iba mga inserts na lang from the events of the game. Ito yung parang nag-around the world na travel. Gusto ko yung mga ganitong mga effects. Pero hindi na to 90s ha. Sinama ko lang siya dito sa album na to. Kasi, every time pagka nagsusort ako ng mga cards, medyo tinatamad ako. 90s. Puro Skybox lang yung na-encounter namin ni tatay, ni daddy. But, I found out na, na meron na rin palang mga paninis noon. But yeah, kasi dahil nga mahilig si daddy sa mga ganitong effects, puro Skybox yung pinakolekta niya. For me, isa sa mga treasured na cards, maliban kay Kobe, so, siguro mga 2-3 lang yung Kobe ko sa collection. Yeah, isa ito sa mga favorite ko na Kobe. Kasi, parang rookie pa yung dating nga, I don't know. Parang ito pa yung tsura niya nung rookie siya eh. And upper deck yung, yung producer ng card. Ito yung isa sa mga, for me, ay well-revered ko na card. Ayan, si Steve Nash. Kaya special to guys kasi rookie pa lang siya dito. So,
kapag ikaw nagko-collect ka ng mga NBA cards, ilan sa mga sought after mo ng mga cards, yung sikat na sila, as in yung nag-Hall of Fame na sila and everything. Tapos, may makikita ka na, na rookie card nila. Yun yung ilan sa mga most sought after na mga NBA cards. Pagka yung mga ganun dito. Of course, nakita nyo naman sa harap ko, meron din akong na-hunt na sasakyan ng NBA. Team up nila with Hot Wheels. Para sa inyo. Nakasabit pa yung player natin. Ayan. Yung parang sasakyan ng Utah Jazz Pro Show. Tapos, meron din silang practice ring. Ito, may parang practice ring siya dito. Tapos, dalawa yung players nito. I assume dahil ito ay maputi. So, si John Stockton. At dahil ito ay, kulay chocolate, ito ay si Karl Malone. So, sila yung isa sa mga iconic na teams noong 90s. Isa sa mga naaalala kong pinapanood namin ng tatay ko kapag yung mga finals, especially during the 1994-1985 series, yung rivalry nila na Agop-Pugs. So, pinaka-memorable sa akin na moment yun with my dad kapag nanonood kami ng game na magkasama. So, yeah. Itong NBA stuff na to, may gimmicks to. Ayan. So, para hindi mawala yung players, ilalagay mo sila dito. At, medyo astig din siya, style hot rod. And, nahunt ko to kay, Lance. Kaya, sana makatagpo pa ako ng ganitong Hot Wheels. Kahit na anong team, hindi naman ako ma-arte at mapili. Basta yung ganitong, style, parang roadshow nila. Tapos may parang, ayan, pwede mo siyang itupi na ganyan para pwede mong paanda rin. Din akong nahunt na mga wrestling na mga collectibles. Isa ito, UFC. Ito lang yung nag-iisa kong UFC, guys. Kasi mga na-deal ko sa kanya, si Randy Couture. Ayan, UFC champion. So, ganito lang siya, like kagaya nung style ni MJ, para siyang bobblehead. Pero ang laki ng katawan, bortang-borta. Ganito, kakaiba yung plastic niya. Pero ito, medyo hindi maganda yung paint niya. Kasi tingnan niyo, nagfa-fade siya over the years. Tsaka papachi-pachi. Siguro pag nakahanap ako ng yung ganitong acrylic, ewan ko, tingnan natin, baka magawan ko ng paraan ng magic. Pero, as of the moment, hindi na siguro. Ang nito, ang kagandahan kasi kapag ka UFC fighter, diba, mas maganda yung, ewan ko for me, i-compare natin yung UFC versus WWE. Hindi lang siya ganun kasikat as compared with WWE during the 90s and early 2000s. Pero, iba yung gameplay, as in mas seryoso, talagang focus lang sila dun sa sport. At saka, medyo kakaiba yung kanilang galawan. Yung mga moves and stuff. Yung choke, ang tawagin, yung choke hold, diba? Parang kahit ako yung na-player na mga kanya. Sa WWE, it's really for entertainment. All for show. Kumbaga parang, they do it artistically. Sa ngayon, hindi na din sila masyadong sikat. I think yung pinakasikat ngayon is American Ninja Warrior, which is, siguro kasi dahil they grow old. Yung iba, nag-movies na lang sila kagaya ni John Cena. Ito si John Cena. Nag-crossover na lang siya sa entertainment. Hindi na sila talaga nag-focus sa WWE. Yung iba dito, wala na akong balita. Sayang. Ilan lang sa mga nag-WWE na nag-crossover sa movies and nagtagumpay is ito, si Hulk Hogan at saka si, of course, si John Cena. I don't know. Probably because mas bet pa rin nila na maging wrestlers. Kagaya nito, si Mysterio. Sa lahat ng naabutan ko na WWE wrestlers,
Favorite ko to. Kasi ano, ang galing nung galaw nito pagdating na dun sa ring. Kasi nung umiikot talaga siya eh. Talagang sinisirko niya yung kalaban niya. Hindi lang basta chokehold, hindi lang basta grappling yung skills niya. Ang galing niya. At this pagkaborta na ano niya, marunong siya mag-gymnastics guys kahit na borta siya. Ang galing niya. Basta favorite ko to. Kaya dalawa yung nahunt ko na ganito. Yung isa may belt, yung isa wala. Mysterio kay Lobel Palermo to. And then this one, nahunt ko naman to kay Sir Eldrin Bronola. Ayan, si Suki. Hello sir, happy Father's Day. Ano to, Jax to, Jace Pacific. Yung kanyang brand. Ayan, si John Cena. Ito namang galit na John Cena na to ay nahunt ko kay Sir Arvin De Vera. Ayan, ang antipolo. Usually yung mga ganito talaga, pag nahunt mo na siya, loose na talaga yung mga ganito. I think because syempre ipuporma mo siya. Siguro nung bago to, medyo tight pa yung mga joints and everything. Pero maganda pa rin siya for display and for memories. Kagaya nga nasabi ko dahil me and my dad, paggabi, syempre, I think sa Channel 9 pinapalabas yung WWE. So, pinagpupuyatan namin yan na panoorin. It reminds me of the good times. Kaya, kahit na loose na sila at hindi na maganda yung mga joints and everything, I still buy them. Ayun. Ito, si Hulk Hogan, may gimmicks to. Parang yung complete nito, may parang siya dito, may parang weapon, para pagka sinapak niya yung kalaban niya, tulog. Kasi, diba, nauso naman yun yung nilalagyan nila ng bakal, or mga weapons. Wala namang ilagay sa WWE. Kahit nga yung mga silya, tsaka yung mga ladat, pinapapaalo nila sa mga kalaban. So, parang may weapon siya dito, guys. At nahunt ko to kay Sir Wilmer Joaquin. Yeah. Of course, ito, Lodi din to. Kaya lang namatay siya agad. Si Eddie Guerrero. Lie, I steal, I cheat. I lie, I steal, I cheat. Ayan, si Eddie Guerrero. Galing to sa family ng mga luchador. Diba? Kung familiar kayo dun sa movie ni Jack Black, yung Nacho Libre. So, dun siya galing. Family sila ng mga wrestlers or luchador. At halos lahat ng kamag-anak niya ay nasa WWE. So, talagang malaki yung impact na ambag niya sa WWE Entertainment. And, sad to say, namatay siya kagad. Yun yung sakit ng mga wrestlers, guys. Kapag masyadong pumped up yung katawan, gumagamit na sila ng steroids. At saka yung mga ginagawa nila ng mga stunts, it damages their heart. Kaya, ang kinamatay niya ay cardiac arrest. So, yeah. Medyo nakakalungkot na makita yung isa sa mga heroes na namamatay dahil lang sa kailangan nilang pasayahin yung mga taong kagaya natin. And, lastly, in relation to paring Eddie Guerrero, may nakanta ko na Hot Wheels na may pangalan niya. Galing to kay Grace, si Baguio Wow Toys. Ayan, si Eddie Guerrero. So, alam naman natin, si Hot Wheels, naglalabas din siya ng mga ganitong mga kotse in relation to anything pop culture. Kahit yung, dito talaga sila sumikat sa WWE SmackDown. Ayan, meron kasi Raw, tapos iba-iba, may Divas pa. Ayan. So, talagang malaking franchise ang WWE. Pero kagaya rin ng sinapit ng UFC, hindi na sila ganun ka-popular. At natabunan na sila ng ibang mga show. I think it's all because nagbago na ng interest yung mga viewers. At saka yung mga season na nila ng mga wrestlers, medyo nagkaedad na sila. Although may mga bata pa na ng mga wrestlers ngayon, pero iba talaga yung iba talaga yung dating ng mga kagaya nila Hulk Hogan, Ultimate Warrior, yung mga
Tsaka, ito, yung mga early 2000s na mga wrestlers. Ayun. So, ito, susceptible to sa a lot of things. Number 1, sa punit. Number 2, sa lukot. Number 3, yung sa discoloration. Lalo na yung mga lumang NBA. Saan na nagiging issue niyan, guys? Nagkakaroon siya ng yellowish effect dun sa, sa gilid ng card. Acid yan, guys. Hindi naman nila napipinto yung acid flavor. So, usually kapag nakabili ka ng mga ganitong NBA cards at wala silang album, as much as possible ilagay mo sila sa album. O yung mga folder na plastic na yung for documents, ayan, gawan mo na lang ng remedyo na malagay sila doon. Kasi medyo malaking business din ang pagko-collect ng mga cards. To the point na yung mga ganito, binibili mo sila by piece. Ayan. So, kasi sila acid-free. Ito, this is not an acid-free paper. The damage, kakadidikit. Kasi, di ba, may parang adhesive yung album, yung mga photo album. I won't recommend it to you. Or, makabili man kayo ng mga ganito. Kasi ito, lumang album na to ng NBA, guys. Or ng mga standard cards. Kasi, usually, yung mga nasa market ngayon, animal. Yung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, 9. Shaman yung ganun natin na cards per stock or per sleeve. Paghahunt ng mga cards, usually online madami online. Especially yung mga 90s na cards. You can buy them by bulk. Pero by player, depende. Kasi usually, ang bentahan nila talaga is collector price na. So, pagka kunwari mga rookie card na hindi masyadong kilala, tapos 90s, it starts at 10 to 20 pesos, depende sa player. Tapos yung mga ganito na kagaya ni Jordan, medyo mataas na to. 100 kasama na yung, ay hindi, inabot ako ng 200 kasama yung sleeve. Parang sa auction yata yan. Nag-bid ako dun sa auction and binayaran ko siya. Ayun, mga cards, yung mga suki ko na pwede kong i-recommend sa inyo, maliban kay Sir Joel Thomas at kay Sir Vladimir Opiana, kay Darwin C. Ayan. Siya yung talagang frequent na nagpapabid at nagbebenta ng mga NBA cards. So, kung mag-start kayo na mag-collecta, I advise na bumili kayo sa mga ganong sellers na kilala. Kasi may nagaganap din may nagaganap din na tolongges. May mga nagaganap din dayaan sa sa toy world. So ingat-ingat lang. Basta usually it starts at 10 pesos. Pagka buy bulk, syempre mas mura. Pero I advise kung may hinahabol ka lang ng mga player like Kyrie or Kawhi Leonard or kahit si Linsanity, si Ramilin, ayan, Linsanity, kung hinahabol mo si Linsanity, you buy them. Pero depende pa rin yun sa card kasi baka matsyempo mo mga inserts and all that. Yung mga iba't ibang klase. So, kailangan na alamin mo din yung bibilin mo ng mga cards. Of course, mag-start ka lang naman sa interest, pero I advise kung nagko-collect ka ng everything, you have to study them. Ayun, so sana nagustuhan niyo yung toy vlog ko for today. Dad, wherever you are, I know you're watching over us. So, yan, I hope I make you proud, you and mommy. And, yeah, happy Father's Day ulit sa inyo, mga kalaruan. And, this is me signing off. See you.